Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Ayan, so last time ay napag-chismisan natin yung patungkol sa iba-ibang uri ng data at paano ito kinokollect. Ngayon ay pag-uusapan natin yung tinatawag na sampling technique. So, sa pagkuha kasi ng data, mahirap na kukunin mo ang information ng lahat-lahat ng tao. So, ang ginagawa natin dito ay pumipili lamang tayo ng specific groups of people na doon natin i-base yung data as a rule. So, yun yung tinatawag na sampling technique. Pero bago tayo pumunta sa sampling technique, alamin muna natin ano ang pinagkaiba ng term na population and sample. So, sa last video, nagagamit natin itong mga terms na to, di ba? Ngayon, linawin natin ano ang pinagkaiba ng dalawang yan. Pag sinabi nating population, ito ay lahat-lahat ng mga possible cases kung saan mo kinolect yung data. So, ibig sabihin, ito yung lahat-lahat ng tao na yon. Halimbawa, sa school, gusto mong ilista ang favorite subject ng mga student. So, pag sinabi nating population, ito yung lahat ng estudyante nasa notebook mo and nakalagay doon lahat-lahat ng kanilang favorite subject. So, halimbawa, sa school nyo may 600 na grade 7 students. So, lahat ng grade 7 students na yon nakalista sa notebook together with their favorite subject. And then, based from that data, makikita mo ngayon, favorite pala nila ang math. Tapos, medyo kokonti ang may favorite dun sa ibang subject. So, ganun yon. Pag sinabi naman nating sample, ito naman ay subset ng population under study. So, halimbawa, same scenario. Gusto mong malaman ang favorite subject ng grade 7 sa inyong school, which merong 600 students na grade 7, di ba? Ngayon, instead na tanungin mo silang lahat, isa-isa, yung 600 students, ang nangyayari, pumipili ka lang ng selected number of people. In this example, halimbawa, doon sa 600 students, instead na tanungin mo yun isa-isa, kasi yun yung population mo, kukuha ka lang ng sample. So, pipili ka lang ng 20 students from each grade level or from each section. So, ganun siya. So, instead na lahat, pumili ka lang ng tig to 20 per group. And yung magiging result nun, yun yung iyong i-conclude. And you will say that based from your sample, sa result noon, pwede mong i-generalize na ang population ay ito ang favorite subject. Yan. So, ang kaibahan si population, of course, pinaka-accurate siya kasi lahat yun ay matatanong mo eh. Pero very time-consuming and resource-wise ay hindi siya okay kasi napakadaming resources ang gagamitin.
Pero pag sa sample ka nag-base, mas kokonti ang resource na magagamit, mas kokonti ang time na makokonsume, and safe pa rin naman na mag-conclude generally based from sample. Yan. So, para mas mabilis nating maunawaan, halimbawa, ganito yan. Gusto mong malaman yung lasa ng cake. Gusto mo siyang tikman. Hindi mo alam kung masarap, matamis, medyo may alat, medyo may asim. Gusto mo siyang tikman. So, yung cake na yan ang magre-represent ng ating population. Kasi that is our population as a whole. So, yung isang buong cake na yan. Ngayon ang tanong, para ba malaman mo yung lasa ng cake, kailangan mo ba siyang kainin lahat? Ano? So, kakainin mo yung buong cake para malaman mo at makonclude mo, yung cake ay masarap. Kailangan ba yon? Well, pwede mo naman siyang gawin, of course. Pero mapapansin natin, ikaw lang yon, so medyo costly siya. And at the same time, very time-consuming yung pagkain ng cake. Kasi matagal mo siyang kakainin. And of course, nandyan pa yung sasakit ang tiyan mo kasi mabubusog ka. So, medyo efficient-wise and cost-wise and time-wise, hindi ideal na kainin mo yung buong cake na yan para lang masabi ko kung anong lasa yan. Anong pwede natin gawin? So, pwede tayong kumuha ng isang slice lang ng cake. Diba? And yung isang slice na cake ang magsaserve as sample. Siya yung representative ng cake as a whole. And pag tinikman natin yung one slice of cake na yan, which is our sample, mas mura and mas makakatipid tayo sa oras. So, mas mura siya kasi one slice lang. And it saves time kasi mas mabilis mo siyang makakain, mas mabilis mo siyang matitikman. And kung ano yung lasa ng slice na yon, ayun yung magre-represent sa lasa ng cake as a whole. So, yan yung logic behind population and sample. Bakit instead na kunin natin lahat, why is it safe na pumili lang tayo ng piraso? Kasi it can represent it as a whole. Pero syempre, sa pagpili ng ating sample, hindi pwedeng bias tayo. Ibig sabihin, kinokontrol mo yung scenario. So, halimbawa, isang buong cake yan. Kinontrol mo yung scenario. Sa pag-slice mo, hindi mo sinama yung cherry, hindi mo sinama yung may nuts. Ang pinili mo lang is yung may sweets. So, ibig sabihin, biased yon. Hindi ganun ang tamang pagkuha ng sample. Para mai-represent ng sample ang population as a whole, may mga proper technique tayong ginagawa. Para kahit hindi mo tanungin ang buong population, you can conclude using the sample. Tingnan muna natin ito. So, ganito yan ha, population and sample. Halimbawa, itong mga taong ito. So, yung mga yan ang iyong population. It is your entire group ng study. Halimbawa, yung entire group, ang gusto mong pag-aralan ay favorite subject of grade 7 students. E di ang population mo doon, lahat ng grade 7 students. Pero instead na tanungin mo lahat ng grade 7 students, you may choose a specific sample. So, ito yung smaller group from your population na magre-represent sa population as a whole. So, kung ano yung magiging sagot ng sample, you can generalize na yun din yung favorite subject ng buong population. So, ganun siya. At ang pagpili ng sample na yan ay ginagamitan natin ng sampling techniques para hindi bias. Ibig sabihin, hindi mo control yung gusto mo mangyari. Which means, pag generalize mo ng buong population, yun talaga yung pulso or yun talaga yung gusto ng buong population. So, ano-ano itong mga sampling techniques na ito? Ito yung pinaka-basic. So, yung simple random sampling came from the name itself, random. Ibig sabihin, lahat ng member ng population may equal chance na mapili bilang sample. Okay? So, for example, ito yung ating buong population. You will just select randomly. Walang pattern, walang kahit anong hocus-pocus, walang bias. You just pick randomly sa population na yan. And yung mga kulay red na yan, yan yung ating
tatanungin lang para sila yung magre-represent sa population as a whole. Sila yung ating sample. For example, ang gusto natin itanong ay favorite subject. So instead na tanungin natin itong 24 na tao na ito, ang tatanungin ko lang ay 6 people na pinili ko randomly. Yung magiging sagot ng 6 people, we can safely now say that yun yung gustong subject ng population as a whole. Simple random sampling, so ang bawat isa ay may equal chance na mapili as a sample. Now, the next sampling technique is what we call the systematic sampling. Kung si simple random sampling, randomly natin pinipili ang magiging sample natin sa population. Kay systematic sampling, equal chance din naman lahat. Kaso instead of random, we have a system. So, madalas ang ginagawa sa systematic sampling, ina-arrange natin yung ating population. Kung ito'y tao, madalas alphabetically. Kung minsan, pwede rin namang according to student number. Minsan, by height. Basta meron kang system na sinusunod. Kung gusto mo, by weight. So, basta may system kang sinusunod na doon mag-undergo ang bawat isa sa iyong population. And then after you apply the system, you will select the nth individual from the population and they will be your sample. Paano yon? Halimbawa, so meron na akong mga population, di ba? May population na ako, may mga tao na ako. Inay-arrange ko sila. And then, systematic na to. Kasi ini-arrange ko sila, tapos may condition akong gusto. Halimbawa, ang pipiliin ko sa mga tao na ito sa aking population is lahat ng pang-apat. Every fourth member, sila yung aking magiging sample. So, bibilangin natin. 1, 2, 3, 4. Di sample yan. Yung another fourth, sample yon. And another fourth, sample yon. Ibig sabihin, sa aking population na ito, hindi ko tatanungin lahat. Ang tatanungin ko lang is yung kada fourth member according sa system na ini-apply ko. Yan. So, yung mga fours na yan, yan lang yung aking tatanungin and ang magiging sagot nila, it will represent the population as a whole. So, again, simple random. Ibig sabihin, random mo pipiliin. Walang kahit anong system kang i-apply. Pag systematic, ibig sabihin, may system kang i-apply. And ang pagpili mo is hindi rin random. According din sa system mo, na halimbawa, every 5th, every 2nd member, every 10th member, after you arrange them, according din sa system na gusto mong i-apply. So, yun yung pinagkaiba, random at saka with system. Yung pangatlo nating sampling technique is yung tinatawag na stratified. Ano naman itong stratified sampling? So, ito naman ay meron kang population and hahatiin mo sila sa grupo. Ang tawag sa per group ay strata. So, halimbawa, hinati mo sila sa 4 na grupo, edi meron kang 4 na strata. So, strata yung tawag sa mga subgroups na ginawa mo. And ang paghahati natin sa stratified sampling is, hindi basta hinati mo sila. You will find their common characteristics. Okay, halimbawa, ito yung ating population, mga grade 7. So, pwede mo silang hatiin into 2 subgroups. So, yung strata ng mga boys at strata ng mga girls. Diba? So, ibig sabihin, stratified yon. Kasi may common characteristics sila. Pwede rin namang strata ng mga, halimbawa ay mga introvert, mga extrovert, at mga ambivert. So, 3 strata. So, kasi lahat naman sila ay may common characteristic. So, sa paghahati ng stratified sampling, sa paggawa natin ng subgroups, dapat yung nasa group na yon may common characteristics sila. Yan. So, halimbawa, ito na nga yung ating population. Ang gagawin natin, hahatiin natin sila into groups according to common characteristics. So, halimbawa, ito yung ating buong population. Merong mga yellows, mga reds, mga blues, and mga greens. So, since may mga common characteristics nila yung color nila, sila yung pinagrupo-grupo natin. Yan yun. And, based from these groups,
mag-a-apply tayo ng random sampling per group. So, sa yellow group, I will choose people randomly. Sa red group, ganun din. Sa blue group, and sa green group. So, lahat sila may representative. And ang pagpili ng representative na yon ay random. Or, pwede rin naman halimbawa ay hindi random. Gusto mo sa per group, mag-a-apply ka ng system. Every third member. Pwede rin yon. Basta stratified, hinati mo sila by group according sa common characteristic. At pagka may by group ka na, you may apply simple random sampling within that group or systematic sampling within that group. Para yung mga mapipili mo doon, sila yung magiging sample mo. Okay? And last one is yung tinatawag nating cluster sampling. So, ito parang stratified sampling. Okay? Hahatiin mo lang din sila by group. Ang subgroup naman nito ay tinatawag na cluster. So, sa stratified, yung subgroup ang tawag strata. Dito, ang tawag natin sa subgroup na ating finorm ay cluster. And hindi mo na rin kailangang piliin yung common characteristic nila. Ang ginagawa natin sa pagka-cluster, dito sa cluster sampling, ginugroup natin sila randomly. Okay, so walang common characteristic, basta random sila yung magkakasama. That is cluster sampling. So, anong ginagawa naman natin dito? Pipili tayo randomly ng grupo na magre-represent. Halimbawa, ito yung napili nating grupo na magre-represent. Kailangan ba isang grupo lang ang piliin sa sampling, sa cluster sampling? Hindi. Pwedeng 2 groups na pipiliin mo randomly. Halimbawa, ito 4 groups. Lahat ng member ng group 1 at lahat ng member ng group 4. Sila yung magsaserve as sample. Yan. So, yun yung pinagkaiba-iba. Now, let's have a short recap. Kailan best ginagamit itong mga to at ano yung advantage? So, sa simple random sampling again, ito yung buong population mo, pipili ka ng random sample. So, maganda tong gamitin pagka homogeneous yung ating population or similar sila. Ibig sabihin, halos lahat pare-pares ang characteristic. So, halimbawa, kung ating population ay grade 7 students, pare-pares silang grade 7. So, magandang gamitin sa kanila ay simple random sampling. And maganda rin gamitin ng simple random pagka hindi ganong kalakihan ang population para makapag-randomize ka properly. Anong advantage nitong sampling technique na ito? Hindi to prone sa bias kasi nga random mo silang napili. Hindi mo kilala, wala kang pinili, basta yun yung na-pick up, so wala siya halos bias. At na-ensure nito ang fair representation ng bawat isa kasi they are chosen at random. Pangalawang sampling technique ay systematic. So again, pag sinabi natin systematic, sa buong population, i-arrange mo sila in order, tapos pipili ka ng pang-nth number. Na yung mga mapipili mo doon, sila yung magiging sample mo. Halimbawa, every 7th member, after you arrange them in order, sila yung magiging sample mo. Yan. Maganda tong gamitin pag medyo malaki ang ating population na ang hirap i-random kasi pag sobrang laki ng population. Kaya mas maganda doon is i-systematic na lang natin sila. So, i-arrange natin in order yung population na yon para every nth entry sila yung ating sample. And maganda din tong gamitin pag gusto nating ma-ensure yung coverage. Kasi since arranged sila properly and chosen sila systematically, yung coverage is talagang na-ensure natin. So, ang advantage nitong systematic, of course, madali itong i-implement. Pagka meron ka ng list, diretso na yon. And pagka, kayang-kaya nitong gamitin, kaya itong gamitin sa mga large populations. The third one is the stratified. So, ang stratified again ay yung buong population, hahatiin mo into subgroups called strata na kailangan yung pag-groupings mo sa kanila ay may common characteristic. And after they are grouped according to their characteristics, pipili ka naman
randomly per group. Okay, random sa group 1, random sa group 2, random sa group 3. Basta lahat ng group na yon ay meron kang mapipili. Random. So, stratified something yon. Maganda itong piliin kapag yung population natin ay diverse. Ibig sabihin, may iba-ibang characteristic present sa ating population. So, i-group natin sila based dun sa characteristics and then pipili tayo ng mga member na magiging sample natin each group. And of course, ang stratified sampling ay accurate yung magiging representation nito per strata. So, ma-ensure natin na per strata, mayroong representative sila sa ating samples. Anong advantage nitong ganitong technique? Of course, yung bawat subgroups, fairly, ma-represent nila yung kanilang point of view, yung kanilang side, yung kanilang paniniwala, or kung ano man yung ating inaaral sa kanila. For example, ay favorite subject, pati fairly, ma-represent ng each strata yung subject na gusto nila. Sa cluster sampling naman, so ito ay parang stratified kasi naggugrupo din tayo. Although, ang pag-group naman dito ay random. Kung hindi naman random, kung ano yung naturally existing group, yun na yung group nila. Basta naka-group sila. Ngayon, sa cluster din, ang ginagawa natin ditong pagpili ng sample, kung sa stratified, pinipili natin each group, dapat may representative. Dito, pumipili tayo ng random group. Halimbawa, may 10 groups. Pipili tayo randomly, 1, 5, and 7. So, group 1, 5, and 7, lahat ng members ng tatlong groups na yan ang magiging sample natin. Yan yung cluster sampling. So, magandang gamitin ito pagka yung gusto nating pag-aralan, yung population involved doon ay malayo or mahirap hanapin, mahirap hagilapin. And maganda rin itong gamitin kapag may naturally nag-occur na group. So, madali nang i-cluster yon. Halimbawa, lakihan natin. Ang ating population ay lahat ng students sa school mo. Yan. So, maganda, may naturally occurring group na ito. Kasi, meron na itong grade 7, halimbawa, may natural sections na yon, di ba? Section A, Section B, Section C, Section D. Pwede ka na lang pumili ng random sections. Halimbawa, gusto kong piliin as my sample ay Section B and Section E. Edi, naka-group na sila. Lahat ng students under grade 7 Section B and under grade 7 Section E, sila na yung sample mo. So, pag may naturally occurring groups, magandang gamitin ng cluster sampling. At ang isang advantage nito, of course, mas nakaka-save tayo ng time. And mas nakaka-save tayo ng resources kasi mas madali siyang gawin. Ang simple random sampling kasi pipili ka pa isa-isa randomly. Sa systematic, gagawa ka pa ng system. Sa stratified, aalamin mo pa yung common characteristic. Sa cluster, igrupo mo sila, pili ka ng random groups, yun na yun. Yan yung ating 4 na sampling technique. Actually, may iba-iba pa, no? Alam mo, yung tinatawag na convenient sampling. Yan. And ngayon, tingnan natin kung nagets mo yung ating 4 na sampling. Simple random. So, sa population, pipili ka randomly ng magiging sample. Systematic. Ibig sabihin sa population, i-arrange mo sila in order. And mag-a-apply ka ng system na para piliin yung sample sa kanila. Stratified, i-group mo sila according to their characteristic. And then, pipili ka ng representative each group. Okay? So, kahit more than 1 representatives each group, pwede naman. Basta lahat ng group, magkakaroon ng representative as a sample. And cluster sampling, igugrupo mo sila and pipili ka randomly ng group na magiging sample. Yan. So, sa mga scenario kaya na ito, aling sampling technique ang ini-a-apply? Yan. Pwede mong i-review yung ating lesson. So, pwede yan. And then, balik ka na lang dito pagka nasagutan mo na. Okay, go! Galingan! And, ayan, let's see kung
nakuha mo yung tama. So sa una, ay nagkakandak ka daw ng survey kasi gusto mong maunawaan yung mga preferences ng mga estudyante sa isang malaking university. Then gusto mo para ma-ensure na yung representation ng bawat academic department ay mayroon, nag-decide ka na ang magiging sample mo ay 20 students per academic department. Ano kaya type ng sampling ito? Ayan, makikita natin yung academic department, yan yung nagsiserve as a group. Then, pumili ka ng tig 20 per academic department. Ibig sabihin, pumili ka ng 20 samples per group sa ating buong population sa university. At dahil may group na involved at pumili ka each sa bawat group, stratified sampling ito. Yan. Pangalawa, sa isang park, nag-survey ka daw ng mga visitors para makuha yung kanilang feedback sa facility sa park. Then, gusto mo maging efficient yung process ng iyong pagsasurvey. Kaya, nag-decide ka na nag-aabang ka dun sa gate. Every 10th visitor na pumasok sa gate, sila yung automatic mong tatanungin ng feedback. So, ano kaya ito? Yan, hindi ito random. Kasi meron kang system na in-apply. Every 10th visitor na papasok sa gate. Since may system kang ini-apply, ayan ay systematic sampling. Then we have this one. So, nagkakanta ka daw ng study sa reading habits ng mga estudyante sa high school. At para ma-ensure na diverse yung sample, randomly, pumili ka ng 30 students sa buong school na yon. So, random students, 30 sa buong school na yon. Ano kaya itong type ng sampling? So, since you choose randomly, hindi ka naman nag-group, di ba? You just choose randomly among these students. Ang sampling technique natin ay simple random sampling. And last one. Yan, gusto mong maunawaan ang electricity usage ng bawat bahay sa isang city. Kaya ang ginawa mo, nilista mo yung mga barangays sa city na yon. And pumili ka randomly ng 5 na barangay at lahat ng household sa barangay na mga napili mo, lahat ng household tinanong ko. So since may involvement to na group, yun yung per barangay. So that is groupings. And ang ginawa mo, pumili ka ng group na magiging sample mo. Kaya ito ay cluster sampling. At yan ang iba-ibang techniques natin sa pagpili ng sample. So, ginagawa natin itong mga ito para ma-ensure na hindi bias yung ating sample. Kasi dapat yung sample natin, it will fairly represent the population as a whole. Because according sa magiging result ng mga answers or feedbacks ng ating sample, yun yung magiging representation ng population as a whole. Kaya dapat unbiased. Kaya kailangan natin alam itong mga sampling techniques. And yun lang naman. Sana ay nakuha mo yung ating pinag-usapan ngayon at sana ay makatulong to sa'yo, lalong-lalo na sa iyong school. And with that, bye everyone!